share ko po is a follow-up because last time na nandito ko, I shared about yung importance ng witness natin, not just as individuals, pero as a grupo, no? As a grupo. Do you remember sa Acts chapter 1, verse 8, sabi ni Jesus, "You will be my witnesses." Tingnan po natin sa katabi natin. Sabi mo sa kanya, "You are a witness." You are a witness. You are a witness, yes. And hindi lang po yun isa-isa tayong witness, right? Ang witness na tinatawag ng Panginoon is na tayo rin. Sama-sama. We are a witness for Christ in the world. You are a witness dito sa Hong Kong. Sa isang bansa na hindi mo naman bansa. Ako po, I work in a school in Hong Kong. I'm the only Filipino. And I believe that I'm called there. Amen po ba? Amen. So, when we talk about witnessing, tingin po tayo sa mga witness na buhay natin. Ang tanong po natin dapat, hindi lang, anong witness ng buhay ko about Jesus? Anong sinasabi ng buhay ko about the gospel? Makita ba sa buhay natin na totoo, na makapangyarihan ang mensahe ni Jesus? Yun ba? But here's another question. Ano bang sinasabi ng witness ng church about Jesus? Pag tingnan po tayo as a church, ano pong masasabi nila about our Jesus? Maganda ba? O hindi maganda? Huminga pa ba kayo? Huminga, amen? Huminga pa kayo? Amen! Ayan, medyo sabi, ano nangyari sa inyo? Tandaan niyo po na yung witness natin, no? As a church, we are leading people to God or away from God. Lahat po tayo influencers. Lahat po tayo influencers. And either we're a good influence or we're a bad influence. Sinong bad influence sa inyo? Wala namang titinginan dyan, di ba? Huwag nang tumingin. Today po, I'm going to share from the book of Revelation. Because I believe po, makita po natin sa book of Revelation kung gaano ka-importante yung witness ng church sa Panginoon. Now, for some of you who don't know, the book of Revelation is the last book in your Bible. Nabuklan niyo na po ba yun? Nung bata po ako, may nakita po akong aklat na puro naka-illustrated version po ng Revelation. Nagkaroon po ng maraming mga nightmares. Kasi kung ano yung mga naka-drawing doon. Yes, but there is one thing very clear about this book po. This book was written for the church then and for the church now. So, hindi po siya nakakatakot. It is the Word of God. It was written by John the Beloved and it has 7 letters written to 7 churches. Okay? Now, iba po doon sa mga letters na yun, meron pong mga papuri for them. Ibig sabihin, may mga ginawa silang maganda. Diba? Kung yung pala si Jesus, marunong rin pala siyang mag-good job. Kaya nasabihin mo ng good job this week. Hindi? O sabihin ko sa inyo, good job. Hindi mo Amen. Kasi parang feeling ko this week hindi sila nasabihan eh. Good job, ate. Good job, girl. Ang Panginoon marunong daw pag when you do a good job, ang Panginoon will say good job. Ay, good job, sige. Pero hindi lang yun. Kasi si Jesus, may good job rin siya, pero meron rin siyang reklamo. Kala nyo si Jesus, kung ano lang, good job lang. Si Jesus pala marunong rin magsabi, pero meron kong ginawa. May ginawa ka na ayaw ko. So may mga papuri, may mga reklamo, but all of them, pampatibay po siya ng loob para sa church noon at ngayon. Pinapatibay po yung ating loob na maging mga saksi, mga tapat na saksi hanggang dumating si Kristo. Can I just ask the church to pray with me? Accountable to God as a church, can I hear an amen? Amen. Ibig sabihin po, ang testimony ng buhay ko, ang testimony mo, ang testimony ng pamilya mo, ang testimony ng marriage mo, yung relationship natin as leaders and members, yung relationship natin sa bawat isa, pag nagkakasiraan ng mga Kristiyano, all of these things matter to God. Amen. Because they are a witness to God. Now, today po, babasahin po natin yung ilan sa mga bagay na sinulat ni Jesus, no? First of all, we're gonna talk about yung sinulat ni Jesus, hindi niya sinulat, pero sinabi niya to the church of Ephesus. Sabi niya, basahin ko pa sa Tagalog ha, wow. Si Kuya nandito siya nung Sunday. Noon English ang ano ko nun. Hindi ninyo kinukonsinti ang mga masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap ng apostol at napatunayan ninyo
sinungaling sila. Okay. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. Maganda ba? Maganda ba yung sinabi ni Jesus? Kung sabihin po ni Jesus to sa iyo, masaya ka na ba? No. Di ba? Yes, di ba? Yes, it's good. Naku, sila yata kayong Wait, verse 4. Wait, yan na. Kala nyo lahat maganda. Sabi ni Jesus, ngunit. Sabi po natin together. Ngunit. Wait, ngunit means may bad. Wait, guys. Sabi niya, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa inyo. Iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Aroy. I'm talking about your ex. Akala ko. Si Lord. Yung love. Kaya, alalahanin ninyo kung saan kayo nahulog, magsisi at gawin ninyo ang mga bagay na ginawa ninyo ng una. Here's a reminder for you. Love is our witness. Love is our witness because ang Panginoon, tinakda niya, this is His command. Alam niyo po yung command? Hindi po yan optional. Hindi po siya kung gusto mo lang. Sabi ni Jesus, kaya isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Ano daw? Magmahalan Si ate lang yung nagbabasa. Ano daw? Magmahalan kayo. Sabihin mo nga sa katabi mo. Magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, ganun din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Na kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na ano? Tagasunod. Na tagasunod ko kayo. So hindi lang tayo kinukumand ng Panginoon na magmahal. Hindi lang magmahal ng kapwa. Na mahalin daw natin ang isa't isa katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Paano ba tayo minahal ng Panginoon? Pag mabait lang tayo? Pag ginawa lang yung gusto natin? Hindi, di ba? God's love is so different. Makita niyo po yung Church of Ephesus. Sabi nga ni Jesus, no? Masipag naman kayo. Huwag mapagbantay daw sa mga masasama. Tapat sila sa, kahit na naghihirap sila. Pero ang reklamo ni Jesus, iniwan ninyo ang una nyong pag-ibig. It's so different sa Tagalog. Sabi na, iniwan mo. Diba? Sa English kasi, you lost your first love. In English. Diba mas grabe sa Tagalog? Kasi iniwan eh. Ikaw ang umalis. Hindi si Jesus. It may surprise you po, no? How often that this happens. Na, kasal you're so busy doing ministry, di ba? Or marami ka naman ginagawa for people, but instead, God is saying, maganda yan, pero may mas maganda eh. May nakalimutan ka. What happens if we don't love? What happens kung sabihin natin sa Panginoon, sinaktan niya ako eh. Ayoko sa Kanya. Alam niyo po, sabi ni Jesus, no? Kung hindi daw tayo bumalik sa una nating pag-ibig. Sabi niya, aalisin ko ang inyong ilawan mula sa kinalalagyan nito. Very, very clear, guys. If we do not love, Christ says, wala po tayong karapatan na maging saksi para sa Kanya. Love is my witness. This is not just yung message. It is everything that we do. Love. If we refuse to love, guys, wala nang silbi ang lahat ng bagay na ginagawa natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3, sabi niya, kahit makapagsalita ako sa mga language ng mga tao o ng mga angels, kung hindi naman ako nagmamahal, ano daw? Para lang akong maingay, nag-goong o simba. simbaw. Sabi, nag-iingay ka lang. Kahit anong masabi mo dyan. Kahit merong akong gift na mag-preach ng mensahe galing sa Diyos at kaya kong intindihin lahat ng mga secrets at alam ko lahat ng mga bagay at kahit meron akong faith na kayang maglipat ng mga bundok, pero kung wala naman akong pagmamahal, wala akong kwenta. Imagine mo, akala ng mga tao, pag meron ka, pwede ka na mag-preach, meron ka ng malaki yung pananampalataya mo, lahat na ng, pag nag-pray ka, may nangyayari. But Jesus says, if you do not love, it's nothing. It's worth nothing. Sabi ba niya, kahit ibigay ko lahat ng meron ako at ipasunog ko pa ang katawan ko, kung hindi naman ako nagmamahal, wala akong mapapala doon.
God commands us to love. And you know pa, yung command ng Panginoon na magmahal, wala po siyang exceptions. We cannot tell God, pero Lord, paano naman ito? Ayun nangyari, Lord. Tandaan nyo to. You can forget everything I said today. You must remember this. We must love. Basta sabihin po natin. We must love. Pag tayo sinaktan ng Kristiyano, we must love. Kung tayo na-offend ng leader natin, na-offend tayo ng kapwa natin Kristiyano, na-offend ka nung person na nag-disciple sa'yo, we must love. Tinulungan mo na nga, ikaw pa ang masama. We must love. Guys, this is a command. Why does God do that? Bakit niya masabi kapag, anak, kailangan kang magmahal? Because God loved us at our worst. Di ba? Hindi na tayo minahal nung tayo ay karapat-dapat. I love yung song natin yun. Ano yun? Kahit di karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. That's romance, you know. That's, you know, when we were still His enemies, God demonstrated His love for us. Grabe. Alam niyo po, you can never run away from the command to love. Usually ginagawa ng mga Kristiyano, pag na-hurt sila, pag na-offend sila, anong gagawin? Run away. Alis! Alis ako ng church nito. Pag umalis na ako, magiging okay na ako. I understand. There are times when you must go. I understand that. Pero I want to give you some bad news today. Are you ready for bad news? Amen. Umalis ka man, hindi natatanggal ang command to love. Yes. You will Amen. still need to forgive that person. Amen. You will still need to love them when anger controls